Nang dahil umano sa selos, tinadtad ng saksak ng kanya mismong mister ang isang guro sa Las Piñas. Nangyari pa sa loob mismo ng paaralan ang karumal-dumal na krimen na ikinasawi kalaunan ng biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Nagkagulo sa loob ng isang pampublikong paaralan sa Barangay Almanza 2, Las Piñas City nitong Lunes ng umaga. Wala na, teacher. Daming dugo. Tinulungan ng mga tauhan ng paaralan ang 51 anyos na guro matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanilang faculty room. Ang sospek, mismong asawa ng biktima. Kwento ng isang saksi, yung may estudyante sumisigaw, may lumabas na lalaki nga naka-red, naka-sombrero, saka may dalabag. Ngayon nakita namin may dugo dito at saka sa kamay at saka yung isa dito sa bag. Tapos yung kamay niya hindi inalis sa bag kasi ang daming dugo. Lumabas yung dalawang teacher, sabi yun hulihin nyo yan kasi nakapatay yan dito. ayon sa sospek, nagawa pa niyang maglabas-masok sa gate nitong paaralan bago ang walang habas na pananaksak niya sa kanyang asawang teacher. Alas 5 ng madaling araw, nandun na po ako. Tinatanong ko po asawa ko. Sabi, wala, ganito. Buba, taas ako, mukha akong tanga. Base sa investigasyon ng pulisya, may gwardiya namang bantay sa eskwelahan. Dahil nga itong suspect ay asawa at usually nakikita doon sa lugar, siguro nagkaroon na kumpiyansa itong guard at nisukat akalain na may masama palang balakin ito. At around 8:40 or 8:45, after the recess, bumalik na yung biktima sa faculty kung saan siya ay sinugod ng suspect. At doon na inupisahan siyang atakihin at na-witness ito ng 3 guro at isang gwardiya. Ang biktima, 37 beses inundayan ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sa pagtakas ng sospek, nakita sa CCTV na naglalakad siya sa kanto malapit sa eskwelahan. Sapul din sa CCTV ng barangay ang paikot-ikot na paglalakad ng lalaki. Gayon din ang paghabol ng ilang residente, kabilang ang 2 teacher. Isang van pa ang bumangga sa sospek na nooy armado ng patalim para pigilan siyang makatakas. Dumiretso pa sa paglalakad ng sospek sa sumunod na kalsada hanggang sa dumami ang mga residenteng humabol kasunod ang mga tanod ng barangay at tuluyang naaresto ang sospek. Na-recover ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Selos ang tinitingnang ugat ng krimen. May sinasabi na meron daw ibang lalaki na itong babae. Noong May 26, 2024, ay nahuli ko po sa aking asawa na may kasamang lalaki sa mismong bahay namin. Yun din daw ang dahilan kung bakit naghiwalay silang mag-asawa. Giit ng 38 anyos na sospek. Sinalubong ko pa po siya. Ano pong sinabi ninyo? Mag-uusap tayo. Kaso, binigay lang ako ng pera. 250 po. Pamasahe ko daw. Nung tinalikuran niya ako, doon ako nag-trigger yung galit ko lahat. May inamin din ang sospek. Lasing po, tsaka nakaano lang po ng marijuana. Maharap ang sospek sa kasong parricide. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahang pinangyarihan ng insidente pero tumanggi muna silang magsalita. Matapos ang insidente, sinuspindi ang klase kahapon ng hapon at ngayong araw habang patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Partikular ang backtracking sa mga CCTV sa paaralan para matukoy kung paano malayang nakalabas-pasok ang sospek sa paaralan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Dahil kumalas sa Rome Statute ng Pilipinas noong 2019, sa Interpol idinaan ang pagproseso sa arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, dumudulog naman sila sa Korte Suprema para pigilan ang pag-aresto. Nakatutok si Salima Refran.
March 7 nang ilabas ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggap ng Pre-Trial Chamber ang pangangailangang arestuhin si Duterte dahil naniniwala ang ICC prosecutor na walang reasonable expectation na makikipagtulungan si Duterte oras na lumabas na ang summons mula sa korte. Pero dahil 2019 pa tumiwalag sa Rome Statute ang Pilipinas at hindi na state party ng ICC, prinoseso ang warrant ng Interpol o International Criminal Police Organization. Bagay na sinabi na noon ng pamahalaan na kanilang susundin oras na sa kanila idaan ang warrant. Mula sa Interpol Manila, ipinasa ang warrant sa PCTC o Philippine Center for Transnational Crime na siya namang nagproseso para sa pag-aresto kay Duterte sa pamamagitan ng law enforcement agency, ang PNP. Bagay na pinatupad ng CIDG. Sa pahayag ng Malacanang, si Prosecutor General Richard Fadulio na nagbasa ng ICC notification. Tiniyak ng punong taga-usig na naaayon sa batas ang proseso ng paghahain ng warrant sa dating Pangulo. Kung may mga tanong raw sa validity ng warrant, dapat itong questionin sa korteng nag-issue nito. Samantala, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Ronald De La Rosa sa pamamagitan ng kanilang mga abogado para pigilan ang pagsunod ng Pilipinas sa ICC at sa pagpapatupad ng warrant nito laban kay Duterte. Sa 74 na pahinang petition for certiorari and prohibition, sinabing labag sa batas ang pagtalima ng Pilipinas sa warrant ng ICC at kwene-question ang constitutionality ng pag-aresto sa kanya. Hiling rin ng petitioner temporary restraining order, preliminary prohibitory and mandatory injunction at permanent injunction and prohibition na nagbabawal sa pagsunod, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ICC at pagtulong sa Interpol sa pagpapatupad ng anumang legal na aksyon mula sa ICC. Hiling rin sa petisyon na kung arestado na nga ang pagpapalaya sa mga petitioner na sina Duterte at De La Rosa at iba pang konektado sa ICC investigation. On the ground, based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. Since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the International Police, Interpol. We are earnestly praying to release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte on the ground that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Respondent sa petition, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DOJ Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, PNP Chief General Romel Marbil, CIDG Director General Nicolas Torre III, Solicitor General Menardo Guevara, DFA Secretary Enrique Manalo, AFP Chief General Romeo Browner at Bureau of Immigration Commissioner. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga respondent. Samantala, sabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi raw bunga ng batas sa Pilipinas ang mga kinakaharap ni Duterte, kundi ng ICC. Kaya hindi raw tama na sisihin niya ang pamahalaan. Dapat raw ay makakuha ang mga abogado ng dating Pangulo ng kopya ng mga kaso laban sa kanya para malaman kung bakit siya pinaaresto. Wala raw kinalaman ng Philippine domestic laws sa kanyang problemang legal. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Ilang oras bago maaresto kanina, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang maalala na may ginawa siyang kasalanan. Sinabi niya yan sa SMNI interview habang nasa Hong Kong. Ayon sa dating Pangulo, ang alam niya lang marami rin siyang ginawa na hindi nagustuhan ng iba o ng lahat. Pero ginawa niya raw ito para sa bansa. Iginiit niya rin, hindi naman siya yumaman kahit naging Pangulo sa bansa. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi ang gaganap bilang si Sangre Flamara sa Encantadia Chronicles Sangre na si Faith Da Silva.
Faith. Abisala Eshma, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! Nakisaya, nakisayaw at naki-food trip ang ilang kapuso stars sa Parao Regatta Festival sa Iloilo at sa Bulad Festival sa General Santos City. Narito ang report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Muling nasaksihan ang kakayahan ng mga taga-Western Visayas sa pagmaniobra ng mga bangkang delayag sa Parao Main Race sa Villa Beach sa Arevalo, Iloilo City na isa sa mga highlight ng 52nd Iloilo-Guimaras Parao Regatta Festival 2025. 44 na makukulay na mga Parao ang nagkarerahan sa 30 kilometrong baybayin mula sa Arevalo papunta sa Bayan ng Oton at pabalik sa Iloilo Strait. Naging atraksyon din ang Parao Lechon Contest na libre pang ipinatikim sa mga bisita. Tapos malaki nga dito, ang pinaka-the best. At nasilayan din ang makulay na performances ng 5 grupo na kalahok sa Sinamba sa Regatta 2025. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang Kapuso Stars na bumisita sa City of Love. Sina Binibining Marikit Stars Herlin Budol at Kevin Dasom, game na nagsuot ng Sinamba headdress. One of the highlight events of the Parao Regatta Festival is the Sinamba sa Regatta. Sayawan ito kaya siyempre hindi kami mapapahuli dyan. At sumayaw din ng ilang steps sa Sinamba dancers. Si Maka star Shan Vesagas naman may patrivia pa. Mga kapuso, alam niyo po ba na Parao Regatta ang tinuturing na oldest traditional craft event here in Asia, and ito po ang pinakamalaki dito sa Pilipinas? Sa Villa Beach sa Arevalo, nagdala din ng saya at kilig sa crowd ang Kapuso Stars. Grabe, napakainit po ng pagtanggap nila. Sobrang saya yung kasama. I just heard that Iloilo is the city of love. And if that's true, I did feel it on stage. Hindi raw pwedeng ismulin itong produktong maalat dahil mayroon itong tamis na taglay, ang bulad o tuyo. Ito ang bida sa 16th Bulad Festival ng Barangay Kalumpang, General Santos City. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa tulad ng mass dance competition. Nilahukan ito ng 7 contingents mula sa nasabing barangay. Ipinakita sa sayaw ang halaga ng papel ng mga mangingisda at ang produkto na tuyo. 5 rin ng mga cook mula sa Bulad Vendors Association ang naglaban-laban sa paggawa ng mga natatanging bulad dishes sa Bulad Cooking Contest. Mahigit 40 ng mga purok ang sumali sa sugbahan sa dalan na kadalasan sa iniihaw mga preskong isda na kuha ng mga mangingisda sa lugar. Mas naging espesyal pa ito nang manguna sa pagtikim sa mga inihaw na isda sila Kapuso Stars Paul Salas at Luke Conde. Isa pa rin sa trademark ng festival ngayon, kaya sobrang sarap. Tsaka talaga nagkamay na kami dito. Masarap. Lalo na yung fish. Sabi nila, hindi daw marinated yung fish pero sobrang malasa. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Dahil nagsimula ng uminit ang panahon, dumami rin ang mga nagbubukas ng mga appliance na pampalamig tulad ng aircon. Pero hinay-hinay lang po sa mga customer ng Meralco dahil may dagdag singil sa inyong bill ngayong Marso. Nakatutok si Mark Salazar. Sakto sa unti-unting pag-init ng panahon, ang 26 centavos per kilowatt hour na pagtaas sa singil ng Meralco ngayong buwan. Para sa mga typical na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas po ito ng 53 pesos na dagdag sa kanilang kabuang bill. 3 fees na makikita sa ating electricity bill ang tumaas at nagresulta sa dagdag singil. Ang dahilan, natapos na po yung isang beses na regulatory reset fee adjustment last month. Gayon din po mas mataas yung transmission charge at yung feed-in tariff allowance. Yang mataas na singil siyempre, inaasahang mahahatak lalo ng mataas ng konsumo sa electric fan, sa aircon at iba pang pampalamig. Magkano monthly nyo pag hindi tag-init? Normal lang. Mga 1,500, 2,000. So nagiging 3,000 yan? Mahigit pa. Itong March pa naman, yung seasonally, hindi ganun kalaki yung increase pa. So talagang papalo yung consumption ng mga, lalo ng mga households, mga Abril. Kasama sa tipid hacks ni Nora ang pagtambay sa labas
para maibsan sa init kaysa magbukas ng electric fan o aircon. Minsan 10 pa lang dito ka na sa labas. Hindi kayo nagbubukas ng electric fan o aircon? Pa nag-aircon kami, baka hindi lang doble, triple pa, di ba? Sa pag-aaral ng Meralco, nasa 20% to 40% ang nadadagdag sa konsumo ng kanilang mga customer dahil sa mga appliance na pampalamig. Kung hindi maiwasang gumamit ng aircon, siguraduhing malinis lagi ang filter at ilagay lang sa 25 ang thermostat para hindi hirap ang makina. Sa ref naman, iwasan pirming bukas-sara at punuin lang ang ref ng hanggang 67% ng espasyo nito. Siniguro na Meralco na handa ang supply nila para iraos ang summer nang hindi nagba-brown out. Our requirements are fully covered by our suppliers. We made sure, in fact, we entered into an EPSA, yung Emergency Power Supply Agreement, to cover our requirements, especially during peak load come the summer months. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sugatan ng 10 pasahero sa MRT3 Taft Avenue Station. Yan ay matapos biglang tumauslos pababa ang paakyat na escalator doon. Nakatutok si Joseph Morong. Sabado ng umaga habang puno ng pasahero, biglang dumaos-os pababa ang escalator na ito na paakyat sana sa MRT3 Taft Avenue Station. Nagkapatong-patong ang mga pasahero. Naputol na pala ang pangunahing kadena na nagpapaandar ng escalator. Sa isang larawan namang bigay ng source, kitang napuruhan ang bukong-bukong ng isang babae. Ayon sa Department of Transportation, 10 ang sugatan sa pagpalya ng escalator. Sinagot ng MRT ang agad na pagpapagamot sa kanila sa ospital. Hanggang kaninang tanghali, kinukumpuni pa rin ang nasirang escalator. Yung mga bumababa dito ay sa halip na mag-escalator ay naghahagdanan na lamang. Mabuti kung medyo malakas ka pa at medyo bata, pero para dun sa ilan natin mga kababayan na medyo may edad na, ay medyo mahirap yung kanilang pag-akyat dito sa hagdanan. Mahirap. Bakit po? Nakakapagod. Bakit wala mga escalator dito? It's hard, especially I'm old now, no? It's very hard to go up without the escalator. Humingi ng paumanhin ng General Manager ng MRT at tiniyak na sasagutin ang gastusin ng mga nasugatang pasahero. Tiniyakan niya ng maintenance provider ng MRT na Sumitomo Corporation of Japan na tatapusin ang repair ngayong araw. Pinagalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang MRT at ang Sumitomo dahil 3 araw nang sira ang escalator. This is unacceptable because I reviewed the contract. Dapat within 48 hours gumagana na ulit ang kahit anong escalator, elevator, or apparatus dyan sa MRT3. Dahil sa insidente, i-inspeksyonan din ni Dizon ang mga pasilidad ng MRT3. Nanawagan din siya sa mga pasahero nung panahong yun na maaaring nangangailangan ng tulong na tumawag sa hotline na nasa inyong screen. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ayon sa Department of Transportation, naayos na ang nasirang escalator sa MRT3 Taft Station. Muling binuksan at fully operational na rin ito mula pa kaninang pasadong alas 5 ng hapon. Tiniyak din ng DOTR na sasagutin lahat ng gastos sa pagpapagamot ng mga naapektuhang pasahero. Matinding init ulit ang naranasan sa ilang lugar kanina. Sa datos ng Pag-asa, pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Sinundan niya ng 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Bukas, posibleng ganyan din ang damang init sa kaparehong lugar. 41 degrees Celsius naman sa iba pang bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region. Sa Metro Manila, nasa pagitan niya ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Nakakabuo rin ng mga kaulapan ng easterlies o yung mainit at malinsangang hangin kaya posible rin itong magpaulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, gayon din sa Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Samar at Leyte Provinces, pati sa Caraga Region. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng thunderstorms sa Metro Manila.